Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel kong ito, Veritas, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, dito po sa Veritas, iba po yung mga topics na dinidiscuss ko dito. Pinipili ko lang po yung gusto nating, yung magandang topic na tingin ko dapat malaman ng ating mga kababayan para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil naniniwala tayo, ang katotohanan o ang veritas ang magpapalaya sa ating bayan. O ito mga kabunyog, mga kababayan, ha? Ewan ko kung naniniwala kayo dito, pero ako naniniwala dito. Sabi ni Congressman Benny Abante, kung si kung si dating presidente Rodrigo Roa Duterte, si Digong, ay masama na presidente, maraming pinapatay, grabe yung nakawan, ha? Kung masama yung tingin ninyo ay masama yung administrasyon ni PBBM, itong si Sara Duterte ay mas magiging worse ito. Yun ang pananaw ni Manila Congressman Benny Abante. Ha? Ang eksakto niyang sinabi ganito, mga kabunyo. Ha? Ang eksakto niyang sinabi, sabi ni Congressman Benny Abante, kung naniniwala tayo na talagang masama si dating Pangulong Duterte, mas masahol si VP Sara. Sinabi niya ito January 24, 2026. O yan ha. Ano sa tingin nyo? Ha? If we believe that the former president is quite bad, she is worse. Matindi talaga itong si Congressman Benny Abante. Pastor yan ha. Pastor yan. Pero ganyan ang ano niya. Oh. Kaya ano siya, prangka. Prangka. Pero sa tingin nyo, ako sa tingin ko totoo yun. Ano ito, si Sara, kapag naging presidente ito, kaya kung hindi mapipigilan na hindi na ano, kung mananalo ito sa 2028, makabalik ang Duterte. Mas matindi itong si Sara. Ha? Kahit nga si Digong hindi nakukontrol yan si Sara eh. Ha? Brat. Ano 'yun? Tsaka itong si Sara, kung si Duterte ay bayolente, ano din yan si Sara. Alala niyo yung binugbog niya yung ano, yung sheriff. Oh, tapos 'di ba? Yung ano niya na pinagbabantaan niya ang presidente ng Pilipinas at ang first lady. Kung may mangyari daw sa kanya, mayroon na siyang kinausap, napapatay sa presidente at sa first lady kay Martin Romualdez. Nung bandang uli, binawi niya na lang yon. Hindi naman daw siya nagsabi ng ganon dahil may kaso na. Oh. Pero yung mo talaga ng pag-iisip ni Sara, iba yan. Ha? At sabi rin ni dating Senador Sonny Trillanes, pag si Sara ang naging presidente, grabe ang retrogression. Ibig sabihin, aatras ang Pilipinas. Ang nakawan, kung ngayon nakikita natin ito na mga anomalya sa flood control, si PBBM na yan ha, si Marcos na yan. Na ano na tayo sa tindi, yung lawak, yung saklaw ng ano ng korupsyon, grabe. Ha? May pagkontrol na yan kasi may kampanya si Marcos na labanan ng korupsyon. Alam niya namang may korupsyon, pero kung linalaban niya kahit papano. Kumbaga, mayroong efforts na labanan. Pero ang korupsyon nandiyan pa rin. Ay si Sara Duterte, hindi lalabanan niya ng korupsyon. Sino mga nakapaligid sa kanya? Sila Gloria Arroyo. yan sila, yung mga magnanakaw, yung mga inaakusahan ngayon ng mga corrupt diyan sa anomalya sa flood control. Sila Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva. Yan din ang mga makakasama ni Sara. Ha? Yung mga pinaka-corrupt na mga opisyal ng bansa, kampi ni Sara yun. Kaya imagine niyo ang magiging administrasyon ni Sara Duterte. Hindi naman sa kaya si dating Senador Sonny Trillanes parang gagawin ng ano eh. Gagawin ng personal na misyon sa buhay. Hindi na nga lang daw siya tatakbo eh. Sabi ni dating Senador Sonny, hindi na ako tatakbo, decided na ako. Tutulong na lang ako kung sinong kandidatong dapat manalo, matalo lang si Sara Duterte. Ganun. Kasi pareho din ang pananaw ni Congressman Benny Abante, yun din ang pananaw ni
ni Trillanes, na si Sara, worse 'yan. Kung si Marcos ay si Digong ay bad, worse ito. Sa kaya kailangang ano talaga ito, 'yan yung ano diyan mga kabunyog, mga kababayan. At saka magiging vindictive na president 'yan. Gagantihan niyan yung mga ano sa kanya, sila Marcos, sila Romualdez, ha, ano 'yan. Kaya ano talaga 'yan, kumbaga at saka yung ano, sino ba yung nagsabi? Si Ronald Llamas. So yung talakayan namin kagabi sa Dos Amigos, kung si Duterte ay maraming pinapatay, tukhang tungkol sa illegal na droga o tungkol sa drugs, si Sara magkakaroon din niya ng tukhang, pero political tukhang. Baka may mga ipapatay yan na mga ano, kalaban niya sa politika, yung yan yung ano. Kaya ano yan mga kabunyo, yung sinasabi ni kung korupsyon, si Sara, nakita naman natin yung korupsyon ng ano, confidential funds niya. Binigyan lang ng 125 million, ubos ng 11 days, ganun katindi. Kaya ano pa ba yan? Di siyempre worse than ano, than kay Digong sa ama niya. Kaya ano, may basihan yung observation na yan ni Congressman Benny Abante. Kaya nagwa-warning siya. Kung tayo sa tingin natin ay quite bad o masama ang administrasyon ni Digong Duterte, mas matindi itong si ano, itong ano, worse, mas magiging worse itong administrasyon ni Sara Duterte. Ibang klase ito. Kaya medyo medyo may grabing pangamba, ha? Grabing ano, warning ito sa atin sa mamayang Pilipino. Medyo nagkokontrol lang ngayon si Sara na may pagka-diplomatic, akala mo mabait dahil kailangan niyang manalo sa 28 eh. Binabawasan niya na yung mga controversial niyang statements, yung mga pagbabanta, yung para siyang ano, tinatawag nga ng iba, sayad daw, may inday sayad. Dahil talagang nung dati nagwawala si Sara sa mga sinasabi niya, ngayon kinokontrol niya. Kasi kakandidato siya eh. Kailangan kontrolin niya ang sarili niya. Mukhang advice yan ni Gloria Arroyo. Ha? VP Sara, kontrolin mong sarili mo. Kailangan mo nang manalo ka. Pag nanalo ka, sige na. Ilabas mo na kung ano talaga yung totoong ikaw. Di ba? Kaya ano yan, totoo yung warning na yan ni, ano, ni Congressman Benny Abante. Kung si Digong ay nakita natin matindi ang patayan, matindi ang nakawan, korupsyon sa bayan, hmm, na ano, nasira ang mga institusyon ng bansa, kay Sara, mas worse yan. Yan yung sabi ni Congressman Benny Abante. Matindi. At kayo, sa tingin niyo, totoo kaya?